This oras na ng gabi si hapon na pumunta ng kakahuyan para daw maghanap ng insekto o kaya naman beetle. Dun sa niluto ko namang spaghetti sauce merong pang natira. Dahil ubusan ng spaghetti pasta, kaya macaroni pasta na lang yung nilagay ko. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga pala yung ganap namin o isang gabi. Mag-aalauna na nga ito ng madaling araw. Ewan ko kung anong naisipan ni uncle yung hapon. Bigla siyang nagaya na pumunta ng kakahuyan. Actually po mga auntie, nung time nga pala na to, ito yung gabi na iyak ng iyak si Kenshi. Dahil masakit daw yung paa niya na para siyang lalagnatin. Alas 8 pa lang pinatulog ko na siya. Kaso kada minuto umiiyak at nagigising. Naghahanap kami ng kabusi. Oh, sabi na nga siya! Ako to! Papa! Ay, ako papa! Ata, kasi sugay! Atata! Atata! Ay, ko! Sugay! 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 Para papa niyo. Kagwaro. Eto, meron kami nahuli isa. Basta insekto, napakalino ng mata ni Kenshin mga auntie. Nagulat ako sa kanya kanina at tuwang-tuwa dahil meron siyang nakita. Ito nga pala yung dahilan kaya po nagaya si uncle nung hapon na lumabas kahit this oras na ng gabi. Dahil hindi makatulog si Kenshin. Iyak siya ng iyak dahil masakit daw yung paa niya. Kaya naman nung sinabi niya kay Kenshin na maghanap kami ng beetle. Tuwang-tuwa tong anak ko, parang wala siyang sakit, bigla siyang tumayo. Alam niyo naman tong si Kenshin, basta insekto, go na go siya. Ito nga palang lugar na pinuntahan namin. Medyo may kalayuan dun sa bahay. Dito lang kami sa bunga naghahanap dahil delikado kaya hindi na kami pumapasok dun sa pinakaloob. Baka mamaya may makita kaming oso mga ante, delikado. Nakakatuwa, dito sa Japan meron din palang abal-abal. Sa Ilocano, yun ang tawag namin. Sa Tagalog naman ay salaguba. Maalala ko dati dun sa probinsya namin, tuwing buwan ng May, lalo na kapag tag-ulan, dahil season ng salaguba, yun yung kinukuha namin para ulamin. Ang daming lumilipad kapag sa tubuhan kami kumukuha. Kaya ba mga ante, naranasan nyo din bang kumuha ng salaguba? Dito nga pala sa Japan, yung mga hapon, papatanda o bata, kapag ganitong summer season, napakahilig nilang mag-alaga ng mga beetles. Inaalagaan nila at binibenta. Kung makikita nyo po sa mga home center dito sa Japan, yung mga ganitong insekto, napakamahal lang naman ng presyo. Yung pinakamurang nakita ko, kakahalaga ng 3,000 to 4,000 yen. Buibili sila ng ganito, tapos inaalagaan. Kahit si uncle yung hapon, nag-aalaga siya mga auntie. Tinanong ko din yung asawa ko, bakit gustong-gusto niya ng ganitong insekto? Sabi niya sa akin, masaya daw siya kapag inaalagaan niya. Parang bumalik daw siya sa pagkabata. Siguro 20 minutes lang kami kanina dun sa bundok. Dahil wala na kaming mahanap, kaya umuwi na rin kami kaagad. Hindi sayang yung pagpunta namin. Kahit iisa lang, at least meron kaming nahanap. Si Kenshin, iyak ng iyak yan kanina. Pero ngayon tingnan nyo naman, parang masigla na siya ulit. Etong beetle, ayaw pang kanyang bitawan. Ito pa daw niyang katabi sa pagtulog. Fast forward na nga po tayo kinabukasan. Nagpakulo ako ng macaroni pasta. Doon sa niluto kong spaghetti, meron pang natirang sauce. Dahil meron pong pasok ngayon si uncle yung hapon. Kaya nagasikaso na ako para makakain na siya. Dahil wala ng spaghetti pasta, kaya ito na lang macaroni pasta yung nilagay ko. Para mas masarap naglagay ako dito ng parmesan cheese. At din ang kumain sa uncle yung hapon. Nagkasakit po si Kenshin kahapon. Kaya ngayong araw, hindi muna namin siya pinapasok. So ito na nga po mga bandang alas 4 naman ng hapon. Sa wakas, dumating na rin yung mga in-order ko online. Kilala nyo ako, buwan-buwan lagi ako nag-order ng para sa sarili ko sa Shein. Ganitong bagay, maitreat ko lang yung sarili ko. Masaya na ako mga auntie. Dahil summer na nga po dito sa Japan. Kaya heto yung mga in-order ko. Ilang perasong swimsuit. Tuwing summer kasi, lagi kami nagdadagat. Syempre, kahit hindi maganda tong katawan ko, nagsiswimsuit ako. Kapag nasa dagat kami, lumalabas talaga yung confidence ko. Kahit maitim yung singit ko mga auntie, go na go! Pagkatapos ko naman mag-unboxing, punta ako dito sa second floor para ikabit tong bedsheet na nabili ko. Baka napanood nyo na, ito yung in-upload ko kanina. Alam nyo ba dito sa kwarto namin, grabe sobrang init. Para ako napapaso sa apoy. Pag walang aircon, tumatagos yung init. Kaya kapag nandito kami sa taas, binubuksan talaga namin tong aircon. First time kong bumili ng bedsheet online. Nakakatuwa dahil nagkasya mga auntie. Pagkatapos kong i-check kung kasya ba tong nabili ko, tinanggal ko din dahil lalabhan ko muna. Nagtanong nga po pala sa comment section kung mas mainit ba daw sa Pinas o dito sa Japan. Ang sagot ko sa tanong niya, base sa experience ko, iba yung summer dito sa Japan, grabe talaga, sobrang init. Sa Pinas kapag summer, kapag may hangin, presko pa rin. Ito naman sa Japan, init yung simoy ng hangin. Tapos yung init ng araw, para kang napapasok. Basta iba yung init dito mga auntie. Dahil gutom na ulit si Kenshin, ito yung kakainin niya, nagluto ako ng soba. Dahil busog pa ako, kaya para sa kanya lang tong niluto ko. Buti na lang, okay na tong anak ko, hindi na siya umiiyak. Siguro kaya siya nagkakasakit. Dahil siguro sa panahon na sobrang init. Di bale, malapit naman na yung bakasyon nila. Excited na ako dahil makakapagdagat na kami. Masusuot ko na din yung nabili kong swimsuit. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye. I love you.